Kakaiba rin ang naging karanasan ni RJ, isang head writer sa TV, patungkol sa yumao niyang katulong. Heto ang kanyang kasaysayan. Normal na sa akin ang umuwi ng madaling araw sa bahay, lalo na pag may taping kami sa show. Head writer ako sa mga soap opera sa TV, minsan hanggang magdamagan ng taping. Mag-isa lang ako sa bahay na inuuwian ko sa Fairview. Actually, dalawa pala kami. Ang katulong kong si Gigi, ang tangi kong kasama. Isang araw, 2 a.m. na ako nakauwi ng bahay. Gaya ng dati, pinagbuksan ako ng pinto ng katulong kong si Gigi. Napansin ko kaagad na matamlay si Gigi. Biniro ko pa nga. Nag-aaway na naman kayo ng boyfriend mo. Hindi siya kumibo. Matagal na sa akin si Gigi. Minsan bad mood ito. Hinaayaan ko na lang. Mabait ako sa katulong. At si Gigi, para ko ng kapatid kong ituring. Ang dali niyang nakakalapit sa akin kapag may problema siya sa financial man o love life. Pumasok na nga ako sa loob. Dumiretso si Gigi sa kwarto niya. Naisip ko, baka pagod. Buong maghapon akong wala sa bahay. I assume na nasa bahay lang si Gigi at naglilinis ng aking tahanan. Pero nung araw na iyon, napansin ko, magulo ang bahay. Parang hindi man lang nakapaglinis si Gigi. Gusto kong mainis, but I was too tired to even say anything. Pagpasok ko ng kwarto, nahiga agad ako sa kama at natulog. May ilang oras pa lang akong nakakatulog. Bigla akong naalimpungatan. Narinig ko kasing may umiiyak. Humahagulhol. Bumangon ako. Lumabas ako ng kwarto. Sa silid ni Gigi nanggagaling yung hagulhol. Lumapit ako doon. Itinapat ko pang tenga ko sa pinto ng silid ni Gigi. Walang duda na ito nga ang umiiyak. Gigi, bakit? Tanong ko. Hindi naman sumagot. Tuloy lang ito sa pag-iyak. Gigi, ano bang problema mo? Buntis ka ba? Hindi sumagot si Gigi. Umiyak lang. Pwede ba ipagpabukas mo na yung paghagulhol mo at pagod ako? Kailangan kong matulog. Huminto sa pag-iyak si Gigi. Napabuntong hininga na lang ako. Nagpunta ako sa CR. Umihi ako. Paglabas ko, nagulat na lang ako ng madat nang nasa harapan ko na si Gigi. Mugto ang mga mata sa kaiyak, pero tulala. Tinapi ko pa siya sa balikat. Bukas pag-usapan natin, okay? Hindi siya nag-react. Lumakad na ako pupunta sa kwarto ko. Ramdam kong sinundan lang ako ng tingin ni Gigi. Natulog na uli ako. Kinabukasan, ginising ako ng paulit-ulit na tunog ng doorbell. Medyo na bad trip ako. Ano ba yan, Gigi? Ang sigaw ko. Si Gigi sana nagbubukas ng pinto, pero bakit patuloy ang pagriring ng doorbell? Lumabas ako ng kwarto. Pupungas-pungas pa ako. Pagtingin ko sa oras, 10:00 pa lang ng umaga. Alam na alam ni Gigi na ayaw kong nai-storm ang tulog ko, lalo't puyat ako. Gigi, buksan mo nga yung gate. Sigaw ko. Pero hindi lumabas ng kwarto niya si Gigi. Nainis na ako ng tuluyan. Kinato ko siya sa kwarto. Gigi, ano ba? Kusang nabuksan ang silid ni Gigi. Walang tao sa loob. Saan nagpunta ang babaeng yun? Naitanong ko pa sa sarili ko. Gigil na ako noon kay Gigi. Patuloy ang pag-doorbell sa pag-ring. Naisip ko baka naman si Gigi yung nagdo-doorbell. Naiiwan yung susi sa loob, hindi makapasok. Nag-decide na akong buksan ang gate. Nagulat ako. Hindi si Gigi ang naroon, kundi dalawang lalaki. Parang mga pulis pero hindi naka-uniform. Dito ho ba nakatira si Gigi Pasamba? Tanong ng isa. Dito nga, ang tugon ko, bakit? Kayo ho ba ang amo niya? Tanong ng ikalawa. Tumango ako. Sino ba kayo? Mga pulis kami, ma'am. Huwag kayong mabibigla sa ibabalita namin. Si Gigi ay natagpo ang patay sa ilalang ng tulay kaninang madaling araw. Ha? Hindi ako makapaniwala. Imposible. Kasama ko si Gigi kaninang madaling araw. Siya pa nga ang nagbukas sa akin ng gate. Maanong oras po iyon? Tanong ng mga pulis. 2:00 na yata ako nakauwi kagabi. Dahil madaling araw na alimpungatan ako. Mga mag-aalas 5 siguro. Umiiyak si Gigi. Sinabi ko pa nga sa kanya na naman ang pinoproblema na itutulungan ko siya. Nagkatinginan ng dalawang pulis. Ma'am, 4:00 po ng madaling araw, nakita ang bangkay ni Gigi Pasamba. Shock ako. Hindi. I'm sorry, ma'am.
Dinala ako ng mga pulis sa ospital kung saan isinugod si Gigi. Ayon sa nag-autopsy, na-rape si Gigi. Ayon din sa doktor na nagsasagawa ng autopsy, 12:00 ng hating gabi ang time of death ni Gigi matapos itong saksakin ng siyam na beses. Oh my God! Kinilabutan na lang ako nang maalala ko ang mga pangyayari. Noong pagbuksan ako ng gate ni Gigi noong 2:00 ng madaling araw at nang marinig ko ang pagtangis niya noong 5:00 at noong magharap pa kami na mugto ang kanyang mga mata, bangkay na pala noon si Gigi. Isa na pala siyang multo. Nagmulto siya sa akin para magpaalam. Lungkot na lungkot ako sa pagkawala ni Gigi. Pero tinupad ko yung pangakong huli kong binitiwan sa kanya. Na anuman ang problema na itutulungan ko siya. Sa ngayon, pinaghahanap na ng mga pulis ang lalaking gumahasa at pumaslang kay Gigi. May mga suspect na sa krimen. Lumabas din sa investigasyon na kilala ni Gigi ang taong gumawa sa kanya ng kahayupan dahil sinundo daw ito sa bahay ko ayon sa mga nakasaksi. Mula nang mamatay si Gigi, makailang beses ko nang pinabindisyonan at pinadasala ng aking bahay. Umaasa akong hindi na siya magpaparamdam ulit. Kwento ito ni Pauline, isang 24 na taong wedding coordinator. Nangyari ito sa isang ancestral house ng isang kilalang tao sa Pampanga. Sabi ni Pauline, noon lang siya nakaranas ng ganon kabisar na pangyayari. Tunghayan natin ang kanyang kasaysayan at kayo na ang humusga. Nagpunta kaming magkakaibigan sa Pampanga para dumalo sa isang kasalan. It was the wedding coordinator. Ginanap ang kasalan sa malawak na bakuran ng ancestral home ng isang kilalang tao. Simple lang ang kasalan. Malalapit na kamag-anak at kaibigan lamang ang dumalo. Naging maayos naman ang seremonya at masaya ang couple sa naging pag-handle ko. Bago umalis ang mag-asawa, pinahintulutan kaming magbabarkada na magstay muna sa ancestral home para mag-explore. I've always loved houses, lalo na kapag ganitong niluma na ng panahon. Sabi, panahon pa raw ng hapon yung bahay na iyon. Baka haunted house ito. Pananakot ng isa naming kaibigan, si Lowell. Hindi ko na lang siya pinansin at tuloy-tuloy kaming 5 sa loob. Hindi kalakihan ng ancestral house na iyon. By today's standards, pero nung araw siguro, itinuturing na iyong mansyon. Bungalow lamang iyon, pero elevated. Kaya may ilang baitang ng hagdan na paakyat sa enter the main salas ng bahay. Malawak ang tanggapan. May 7 silid, may family hall pa. Walang tao sa ancestral home, liban sa amin na curious malibot ang bahay. Yung katiwalang naiiwan sa bahay na iyon ay kasalukuyang nasa labas at nakikipaghuntahan. Kaya malaya namin na-explore ang kabahayan. Maraming luma at antigong bagay sa loob. Mga paintings din ng original na may-ari na yun. Ang ninuno ng groom. Maya-maya nagkayaya na kaming magkumuha na ng larawan. Si Mark ang nag-volunteer na kumuha ng picture. Hinawakan na niya ang camera at pinaayos na niya kami sa isang bahagi ng family hall. Kinuna niya kami ng picture. Kung saan-saan pa kami nagkuha na ng picture hanggang sa mapadaan kami sa isang kwarto. Iyon daw ang kwarto ng dating orihinal na may-ari ng bahay, si Don Manolo. Bahagyang nakabukas ang siwang ng pinto, pero hindi ko na lang pinansin. Sabi ko kay Mark, kunan ako ng picture habang nakatayo sa tapat niyon. He immediately agreed. Pumosisyon ako sa tabi ng pinto. Pumosisyon na rin si Mark sa harap ko. Itinapat na niya sa kamata ang lens ng camera at ipinukos na iyon sa akin. Kung todong iti pa ako. Pero natigilan si Mark. Inalis ang camera sa tapat ng mata at pinagmasdan ako ng taimtim. Ani mo bothered siya. Nagtaka ako. O bakit? Ang tanong ko. Muli niyang itinapat ang lens ng camera sa mata at ipinoko sa akin. Natigilan na naman siya. Kukunan mo ba ako o ano? Inis kong sabi. Sa halip na sumagot, umalis na tayo dito. Ha? Pagtataka ko. Tara na. Yaya ni Mark sa aming lahat. Binawalan pa niya yung maghaharutan namin kasamang sina Ginger at Trevor. Tama na yan. Tara na. What's the matter ba? Tanong ko. Inis na ako kay Mark. Kukunan mo lang ako ng picture, hindi mo pa itinuloy. Hindi niya ako sinagot. Nang makalabas na kami sa ancestral house, sinalubong kami ng katiwalang si Aling Juliana. O alis na kayo. Ito hong kasama ko biglang nagyaya.
Ang sabi ko nang tinutukoy ay si Mark. Ano bang yung nangyari sa'yo, pare? Tanong ni Lowell dito. Natakot ka na, no? Panunukso ni Trevor. Tumahimik nga kayo. Piko na tugon ni Mark. Bakit, iho? May nakita ka? Tanong ni Aling Juliana na parang inaasahan na iyon. Hindi nakakibo si Mark, pero naroon ang takot sa kanyang mga mata. Noon ko lang nakitang natakot ang kaibigan ko. Anong nakita mo? Tanong ko sa kanya. Nagbuntong hininga si Mark bago sumagot. Hindi kayo maniniwala. Pero kanina habang kinukunan kita ng picture sa tapat ng kwarto ng dating may-ari, bumaling siya sa akin. May nakita akong lumabas na kamay sa pinto ng kwarto. Napalunok ako. Natahimik kaming lahat. Hindi lang iyon, Pia. Patuloy niyang pagsasalaysay. Nakita ko yung kamay, akmang hahawakan ka. Namutla yata ako sa takot. Mark, huwag ka namang ganyan. Hindi ako nananakot, sabi niya. Yayayain ko ba kayo agad kung hindi ko nakita yung mga sinabi ko sa inyo? At alam kong seryoso si Mark. Seryosong seryoso. Nagparamdam na naman si Don Manolo. Ang tanging nasabi ni Aling Juliana. Hindi pa rin siya nagbabago. Sa tuwing may bisita sa loob ng kanyang bagay, hindi siya nakakalimot bumati. Niyaya kami ni Aling Juliana sa likod ng bahay. At doon sa bakuran niya, naroon ang 2 puntod. Puntod iyon ang libingan ni Don Manolo at Doña Josefa, ang mag-asawang unang tumira sa ancestral homes. Hindi na kami nagtagal ng mga kaibigan ko sa bahay na iyon. Nagpaalam na kami kay Aling Juliana, pero bago tuluyang umalis, na-curious akong tanongin siya. Hindi ho ba kayo natatakot na may nagmumulto sa bahay na binabantayan ninyo? Hindi, ang banayan niya tugon. Sa tagal ng panahon, nasanay na akong mamuhay dito na kasama sila. Kinabukasan ng ipadevelop namin ng mga pictures. Isang particular picture ang pare-pareho namin ikinabila. Yung kuha namin sa family hall na magkakaibigan. May kulay ng katilahan o namin sa background. At hugis tao iyon. Walang duda. Multo ni Don Manolo.